Kasi kahit naman sa Pilipinas, hindi naman ganun ka big deal Oo. talaga eh. Then sa UK, nag-work ako sa nursing home. Yung mga nursing students na newly qualified, I think karamihan sa mga nagno-nursing. para sa mga babae. Guys, we're back again sa ating Cafe Talk. Siyempre, nasusubaybayan niyo naman siguro na parating mayat maya, meron kaming episode na ganito sa labas, nagko-coffee, at siyempre, di ba, Mrs. K, ano bang ano mo sa ating Coffee Talk? Yes, parang banding na rin kasi nating mag-asawa talaga ang ganito. But today, actually, bilang nurses, this is very special for us dahil it's Nurses Week. Yeah, welcome back sa aming channel guys. At tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Tara! Let's talk! Yan, napag-usapan natin, no, na yung karamihan kasi ng mga Filipinos na nagsisidatingan papuntang ibang bansa, parating karamihan talaga mga nurses. Yes, I think mula pa yan sa mga tita-tito natin, talagang ang pagiging nurse is pinopromote ng ating mga tita at mga mga relatives. Yeah, oh. Ano pa yan eh, panahon pa mga parang 70s, talagang ano Siguro yan. matagal na. But nung panahon kasi natin, especially dun sa amin na kung saan ako nag-aral ng nursing, I think pang-apat na batch pa lang ako. Generation? Oo, parang ganon. Okay. Yung panahon na yon. Siguro nung time na yun, masasabi ko na halos lahat kasi ng mga nag-nursing, mga babae yan eh. Mm-mm. Diba? Ganun ang usual na kalakaran. Ako, dati, ayoko maging nursing or mag-nursing kasi siyempre, nung panahon na yon, pag nakita mo, halos lahat mga babae nag-nursing, parang nurse, yung profession of nursing kasi is para sa mga babae. Parang ganun. Pero mula noon pa naman talaga yan. Mula pa kay Nightingale, mula pa before Nightingale, yung mga nagtitake care talaga halos ng mga tao is babae. Sa batch nyo ba, ilan kayong lalaki? Sa batch namin, Ilang section kayo? may 2 sections lang nung panahon na yon. Pero, siyempre mga lalaki, sabi mo mga 10 lang siguro. Mga Mas ganun. madami kayo. Hindi, Kasi sa umpisa, 10, and then eventually parang magiging 3 na lang. lang yung graduate. Oo, hanggang graduate, 3 na lang. Sa batch Oo. namin is we have siguro mga 6, tapos 4 yata or 5 yung nakagraduate. Oo. Parang ganun. Ganun, oo. Pero yung nursing in general talaga sa Philippines, ano bang take mo doon sa buong yung panahon na nandun tayo sa Philippines? Well, syempre, nung panahon natin kasi, nabanggit ko naman dati na talagang nag-nursing lang ako dahil gusto kong mag-abroad. And most of us, nung sa section namin kasi tinanong kami nga noon kung bakit kami nag-nursing is dahil mag-abroad. Yun ang ano talaga doon. Oo. Yun ang reason dahil mag-abroad. Madali kasi. Yeah, well, nung ini-encourage kasi ako ng mga tita ko na mag-nursing, look, kung gusto mong makatulong, mabilis kang maka-abroad, mag-nursing ka. So parang in-embrace ko na lang talaga yun na kailangan kong makatulong kaagad sa family ko, kailangan kong maka-abroad kaagad, so kailangan kong mag-nursing. Parang whatever na, kung ano man yung naisip ko or talent ko or kung saan ako kinalimutan ko na yun. Parang nursing na, ganun kaagad. Oh, ganoon talagang sa mga Filipinos nung panahon na yon. Kasi yun lang yung parang pinaka-open talaga sa lahat. Well, sabihin natin, hindi naman nag-close na yung nursing sa buong mundo, yung gano'n. Kasi laging, every now and then, may open yan eh. Dahil siyempre yung mga nurses nagre-retire, tapos sabihin natin yung health condition ng mga tao, talagang nagde-decline eventually. Yung nga lang, ang nangyayari, meron kasi mga baguhang mga nurses din na siyempre nag-aantay makapag-work abroad. Ano kaya ang natin sa kanila, yung masasabi natin? Sa ngayon kasi parang nag-iba na yung trend. Parang most of the kabataan ngayon, they do nursing because they want to travel. They want to have the freedom to travel, especially for Filipinos na mahirap tayong kumuha ng visa. Yun. Or yun nga din, siguro gusto ding maka-abroad, pero mostly is para maka-travel.
And Mm. then, ang dami din opportunity talaga sa mga nurses ngayon kasi talaga bilang nurse, mahirap yung trabaho. But then ngayon, ang dami ng mga, kung mahilig ka talaga mag-aral, pwede ka maging specialist. Alam mo yun, yung madaming branches na din ang nursing. So, yun, nakakatuwa. Madaming opportunities para sa inyo kung hindi nyo talaga gusto ang bedside. So, may iba pang mga opportunities. So, ngayon, I think karamihan sa mga nagno-nursing is gusto nila. They have their, na talaga, passion to do nursing. I Oo. think yun yung tingin ko. Unlike nung time natin, parang talaga para lang maka-abroad. Oh, Ganun. totoo ba yun, guys, ha? Oo, Totoo ba parang yun? yun yung feeling ko. Para maka-abroad or Kasi travel pa din. Kasi Travel ngayon, pa oo. more. Kasi ngayon yung mga nami-meet nating mga nurses is hindi naman nila kailangang tumulong sa magulang nila. Hindi, May ito mga lang, correct ko, tama mm, yun. Pero masasabi natin na kahit naman yung mga puti, sabihin natin meron din silang balak na yung mga puti dito ha, hindi naman sa nakakatawa. Pero alam mo yung point na tayo, nagpunta tayo rito, we work and live abroad na. Tapos sila naman mga puti na nandito, na nurses, yung mga kabataan, gusto rin mag-abroad. Isipin mo yon na mag-work abroad, to live abroad. Parang alam mo yon kami, tayo, pumunta rito. Tapos sila naman yung parang lalabas, pupunta sa Australia, Canada. Karamihan talaga ng mga puti na nurses, nagpupunta ng Australia. yes. And Yun. mind you guys, ang mga Irish nurses, magagaling sila. Magagaling sila kasi ilang taon na akong naging kumbaga preceptor sa mga nurses dito na Irish nurses students na ang gagaling nila. Talaga makikita mo yung care nila sa mga pasyente and there was a time na yung one batch, talaga isang batch yun or two sections yun kasi parang nasa 30s yan bawat section. Lahat sila, walang nag-stay sa hospital. Kasi dito guys, ang maganda rito, pag nurse ka, kunwari, like for example, nag-aral ka sa Waterford, yung hospital na pinagtatrabahuhan nyo or kung saan kayo nag-intern is i-absorb kayo. Bibigyan kayo ng trabaho. But there was a time na lahat sila umalis, walang nagstay. Oo, yun. Ayun. Kaya kung pansin natin sa ngayon, hindi ko alam kung sa lahat pa ng mga hospitals to, what they're doing right now is that yung mga nursing students na newly qualified nurses, ang ginagawa nila is that they can go around sa wards, sa special areas. Tapos, ang mangyari, I think every 4 months ba sila? 3 months. 3 months. Basta may certain time na susubukan nila yung Yes. bawat lugar. So may Tapos, ang tawag mangyari, sila. May tawag sila anong dyan. tawag ba doon? Okay, pathway. Kasi yeah. kasi nga yan yung naging solusyon nila dahil nung nangyari yon na hindi na walang nagstay sa batch na yon, parang they realize na ano ang problema? What happened? Na kasi I think ang nangyari is na-assign sila sa mga wards na hindi nila gusto, na hindi yun yung kanilang priority. Kasi bibigyan sila dyan ng choices 1, 2, 3. So hindi sila naging masaya, so parang nagsialisan sila lahat. And then, yun yung naging solusyon. There's a pathway, kung surgical pathway, or acute pathway, medical pathway, ganon. Ayun. Yun pala guys, 'di ba? Kasi sa amin sa theater, may mga ano diyan may mga pumupunta din. Pero makikita mo din talaga kung yung isang individual na yan ay para doon sa lugar na yan o hindi. Kasi biglang, as in talaga, siyempre, ang tagal ko na sa theater, no? Especially dito sa, kumbaga, Irish theater environment. Kilala ko na yung mga tao, mapadoktor, alam ko na yung, kumbaga, sa salitang street, alam ko na yung Caracas Alam mo yon pagka, ito, hindi ito para sa theater. Ito para sa theater. Hindi ka naman Yung mga judgmental. ganon. Hindi naman, pero alam mo yung parang meron ka ng gut feeling. Even doctors, yung mga junior doctors, alam mo na ito ba ay dumaan lang dito para Kumuha na for the sake experience. of experience na, kasi siyempre kailangan nila yon yung mga ganong bagay. Tapos yung iba nagpe-pretend lang na okay, nandito siya, ganon-ganon. Pero siyempre kailangan nila yung maranasan at least, 'di ba, para meron silang option na in the next 3 or 4 months doon sila mag-stay. Pero alam nyo guys, nakakatuwa. At dito mo malalaman na tumatanda na tayo. Kasi yung mga anak ng mga kabatch natin is nagiging estudyante na natin. Yeah, tama, oo. Di ba? Ganon. Magugulat ka na lang na, Anak ni ate, anak ni kuya. Uy, ganon. na dating nakikita mo lang naglalaro. Bah, eto na.
katrabaho mo na sila. Age reveal ba to, guys? Age reveal. Ganun talaga. Yes. Lahat naman tayo is diyan ang patutunguhan. So, Hanggang sa eventually, guys, ang pag-uusapan namin is retirement na. Pero yes. okay din naman Pero na since Nurses Week, ikaw ba bilang nurse sa mahabang panahon na ano ang pinaka gusto mo? Ano yun talagang gusto mo sa pagiging, yes, ayun. In short, ano yung nagustuhan mo talaga sa pagiging nurse? malaking katanungan yan, di ba? Sweldo. Hindi naman. Ah, Hindi, depende sa stage siguro of life. Dahil nung kabataan, kaya nag-nursing, medyo sabi natin napilitan, pero parang ang purpose ng pagiging nursing ko noon is that parang pwede kasi maging pre-med yung medicine, tapos eventually sabi ko that this is it nung panahon na yon. Ang nangyari kasi sa akin, kind of just dealing with my own daily life, being a nurse sa theater. Ewan ko lang kung Linawin lang natin kasi super magkaiba talaga yung experience natin bilang nurse. Kasi ikaw, from the very beginning, sa ward ka. Ay, I Sa mean, theater. sa theater ka. Oo. Samantalang ako, paiba-iba. Sabi natin, ang pagiging theater nurse kasi, ang kinaganda is that mostly ng weekends, wala ka. I mean, wala kang work. Walang nights. Walang nights, may on-call lang. Tapos iba-iba kasing setup eh. Yung iba-ibang hospital, may iba silang way ng paano ba yung on-call nila, paano ba yung geto, ganyan. Pero wala kasing shift, night shift sa theater namin, dito sa kung saan kami ngayon. Maliban doon kasi guys, sakto lang, swak lang sa akin ang time ng nursing. Tapos nakakagawa pa ako ng ibang bagay. Yung before, yung mga photography, yung mga nag-wedding ako, and then siyempre nag-enjoy pa rin yung family. Kumbaga may balance. May life-work balance. Yun ang akin. While yung sa akin naman, I try to adjust. Like, ako kasi from the Philippines, nag-work ako sa ICU, and then nag-abroad ako sa Middle East, and then dun sa Middle East naman, nag-work ako sa private yacht. So, kumbaga parang clinic nurse ako. And then, after doon, nag-UK ako. Then sa UK, nag-work ako sa nursing home. And then from nursing home, yun na, after we got married, dito na sa Ireland, bali sa ward ako. Halos lahat ng ward dito sa Waterford, napuntahan ko na. So for like 18 years, yun, puro ward. And then, ngayon, lumipat na ako. Well, sabi ko nga yung pag-a-adjust, no? Nung time na maliliit pa yung mga bata, it's very handy na pumapasok lang ako ng 3 times a week. And then, isipin mo yun, napalaki natin yung mga bata na hindi natin sila naipasok sa creche or wala tayong regular na childminder na-arrange natin yung off-duty natin. Dahil 3 days ako and doon mostly is 4.5. So yung half day lang na yun, yung problema natin. And then most of the time, yung sacrifice talaga bilang nanay na magna-night duty ako, yung ilang beses lang. Guys, nakaka-relate yung mga nanay na nurses dyan. Isipin mo yung matutulog ka lang ng 2 hours and then magsusundo ka na ng anak mo na talagang hilo ka pa. Guys, lilipas din yan. Yun lang masasabi ko, lilipas din yan. Yan kasi ang natin, no? Parang yung mga taong hindi pa nakakapamuhay abroad, hindi nila ito malalaman, hindi nila maranasan. Sabi nga nila, yung nakikita lang nila is yung end result. Pero yung journey, hindi nila nakikita. Parang mahirap kung tutuusin mahirap. Pero ang mantra kasi natin noon, kung nakaya naman ng iba, bakit hindi natin makakayanan? Umpisa, isipin mo yan, paano ko maalagaan tong anak namin kung nagwo-work kami, ganyan. Pero we tried our best na may adjust yun. Makikita mo mga puti din. Ganon din naman, nag-struggle din sila. Pero siyempre, ang kaibahan natin, sila, merong mga magulang na nagtitake care ng kanilang mga apo. Di ba? Mga anak nila. At saka, it's amazing how things fall into places pag nandun ka na dun sa sitwasyon na yon. Diba? Naalala mo nung bago tayo magkaroon ng anak, kung parang, paano kung mag-aalaga? Paano ang gagawin natin?
Naalala mo yon yung paano natin pagpapasok sila sa school, sino maghahatid, sino magsusundo. Mm. But then, when nung nandun na tayo sa sitwasyon na yon, parang ano lang naman, nagawa naman ng paraan. Oo. Tapos siyempre, don't get us wrong, guys. Meron din kami mga friends na siyempre nakisuyo tayo. Yes, May yes mga ganun naman talaga. Kasi hindi mo maiwasan yun, di ba? Pero in general, as much as possible, nakakapag-adjust tayo ng oras natin, ng shifts, nakakapag-palit. Kaya Yun nga. wag niyong alalahanin yan guys bilang yung mga bago pa lang siguro ng mga nurses na living abroad. Mag-anak kayo. Huwag kayong mag-isip na alam mo Mag-anak yun. Oo. Yung nga lang, ang kaibahan lang din is that medyo ngayon tumatagal na yung edad ng mga tao na nag-aanak. Medyo nagiging 35 pataas na eh. Hanggang sa, Siyempre, kanya-kanya kasing ano yan eh, kung kailan sila, kailan yung ano nila, timeline nila. But guys, don't be afraid, okay? Oo. Kaya yan. Yun, at saka, siyempre, mas maganda talaga, kung tutuusin guys, yung mas maaga, matapos na yung pag-aanak, tapos maging ano ka na lang, parang kayo na lang dalawa, parang ganito, kagaya namin. We can go out for like coffee, kasi wala yung mga kids na, yung mga ganon. Kasi pag kayong, isipin mo, 40 years old ka na, tapos mayroon ka pang baby, parang Medyo mahirap yun. na. But look, gaya ng sabi ko, yun ang timeline nyo, okay lang yan. Makaka-survive. Tapos, yan ang nursing life dito guys sa Ireland. At yung mga tao, magbabati siguro ganun, online, Nurses Week, Happy Nurses Week, whatever. Pero in real life, parang okay It's lang just a naman. regular day. Regular day, oo. It's a regular day na andyan pa rin ang struggle bilang nurse. Okay, we're Wala just tayong hoping. bonus, guys. Oo. We're just hoping na sana naman ay may... siguro, normally dito naman sa atin may pa-cupcake sila. May ibang ganyan, oo. Pero hindi naman, kasi kahit naman sa Pilipinas, hindi naman ganun ka big deal talaga eh. Mga nagbumabati But lang. we're just hoping na eto, bilang ako na nagtatrabaho sa ward, is sana ano lang din talaga, hindi lang during Nurses Week or during Nurses Day naaalala ang mga nurses, yung mga sacrifices natin bilang nurse. May Yan ano eh, lang. baka naman, hindi lang yung cupcake ang pwedeng, baka Baka may, naman. may konting cash. Ah, No. But look, Hi guys, I'm Crystal Bello. Your health is the foundation of everything you want to build. Your energy, your confidence, your productivity, your mood, your relationships, your future. When your body feels good, everything in your life gets better. And that's why I'm passionate about the Feel Great system. It's a simple, science-backed way to support your metabolism, balance your blood sugar, reduce your cravings, and help you lose weight naturally without depriving yourself or doing extreme diets. Most people don't need more restriction. They need a system that works with their body, not against it. The Feel Great system gives you steady energy, fewer crashes, better digestion, and real sustainable results. So if you're ready to take control of your health and finally feel great in your own skin, contact Mr. and Mrs. K from Ireland. They'll help you get started. Bye. so, what are you waiting for? Tara, let's talk! Ako kasi talagang minahal ko na rin yung pagiging nurse. I love being a nurse and I like the interaction with the patient na parang, alam mo yung nare-remember ka nila. Like, pag yung lalabas ka, naalala ko yung may lalapit sa akin, ikaw yung nag-alaga sa grandma ko or ganito. Nakakatuwa. Na it's, hindi siya kasali sa sweldo. Alam mo yun? Oo, Kumbaga, at saka yung hindi, compassion mo Oo. na-appreciate ng tao. Yes. I really love that being a nurse. kumbaga genuine yun eh, na yung tao mag-approach sa'yo. In fairness naman talaga, nasaksihan ko, minsan nasa coffee shop kami, ganyan, or saan man, parang may lalapit nga talaga sa'yo na gano'n. Tapos, yun. But, siguro, that's it guys. Maraming salamat sa pag-join nyo na naman sa ating konting usapan at sa mga nurses dyan. Kapit lang mga kapit. ka-nurses. Yeah. Kapit lang. Kaya yan. Kita-kits tayo, hopefully dito sa Ireland. Give us a shout. Yes. And we'll visit you guys. So hanggang sa muli guys. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.